Magandang araw, maligayang pagdating. Pakinggan at namnamin ang kwento, mag-subscribe at i-activate ang notifications. Para kay Michael Harrison, ang pinakamahalaga ay ang katiyakan. Pagkatapos ng isang dekadang pagsasama nila ni Allison, kabisado na niya ang amoy ng kapeng iniiwan nito sa kusina bago umalis, ang partikular na paraan ng pagsara nito sa zipper ng kanyang bag, at ang pagkakaiba ng ngiti nito sa isang masayang araw kumpara sa isang mabigat na araw. Ngunit sa umagang dumating ang balita, tila lahat ay nawala sa kumpas. Nakatanggap si Allison ng tawag mula sa kanyang kapatid na si Rachel. Pumanaw na raw sa Cedar Falls ang dati nilang guro sa high school na si Miss Jordan. Hindi lang literatura ang itinuro sa kanila ni Miss Jordan. Kinupkop sila nito noong lumipat ng estado ang kanilang ama at ibinaon ng kanilang ina ang sarili sa mga night shift para itaguyod ang pamilya. Pagkababa ng telepono, huminga ng malalim si Allison at ipinaliwanag kay Michael na kailangan niyang bumiyahe. Walang drama, walang paghingi ng pahintulot, isang tinig na pinal at hindi matitinag dahil may mga pighating nangangailangan ng pisikal na presensya, ng mga sinindihang kandila at ng mga yakap na halos hindi mo na makayanan. Hindi gusto ni Michael ang ideya ng isang bahay na walang laman, ngunit kinimkim niya ang takot na maiwang mag-isa. Sinabi niyang ayos lang, na siya na ang bahala sa hardin at sa aso. Hinigpitan ni Allison ang pagkakahawak sa kamay niya at nag-umpisa ng mag-impake. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, dumating si Rachel na bumubusina. Dala niya ang sarili niyang bagahe at tinulungan ng kapatid na ipasok ang asul na maleta ni Allison sa likod ng sasakyan kasama ang mga puting bulaklak na dadalhin nila sa sementeryo. Pinanood ni Michael ang bawat galaw nila mula sa bintana. Nang pumasok si Allison para kunin ang isang coat, hinila niya ito para sa isang mahabang yakap. Tinanong niya kung may sapat ba itong pera, gamot para sa migraine, at ekstrang charger. Tumango si Allison at nangakong tatawag pagdating doon. Pagkatapos, umalis na siya. Pagsarado ng pinto ng kotse, tila kalahati ng buhay ni Michael ang humarurot palayo sa kalsada habang papalayo rin ang mga poste ng kuryente sa tanaw. 6 na oras ang biyahe sa isang katahimikang binibigatan ng mga alaala. Ang Cedar Falls ay umunlad mula sa pagsasanib ng isang ilog at mga lumang pabrika at may dala itong amoy ng basang kahoy. Nanuluyan ang magkapatid sa Willow Creek Inn, isang paboritong lugar ng mga matatandang residente. Pagdating, naramdaman ni Allison na iba ang hangin. Ang amoy ng mga puno ng pino ay nagbalik ng mga alaala ng mga school dance at ni Daniel Whitman, ang kanyang unang kasintahan na hindi na niya nakita mula noong high school. Nagbiro si Rachel na baka makita niya ito sa burol dahil maliit pa rin ang bayan at tila lahat ay umuuwi kapag may namamatay. Umirap lang si Allison, pero nakaramdam siya ng kakaibang kaba, tulad ng isang taong naglalakad sa madilim na pasilyo na umaasang may pamilyar na kamay na dadampi sa kanyang balikat. Kinabukasan, napuno ang bulwagan ng simbahan. Sa gitna ng mahihigpit na yakap, mga kwento tungkol sa yumaong guro at amoy ng kandila, nabunggo ni Allison si Daniel malapit sa isang pader na puno ng mga lumang litrato. May iilang puting buhok na si Daniel at ang mga bagong guhit sa kanyang mukha ay nagbigay sa kanya ng anyong parang propesor sa kolehiyo, ngunit ang ngiti niya ay ganon pa rin, malapad, mahiyain at tila humihingi ng tawad sa kanyang pag-iral. Nakilala siya nito at agad na ibinuka ang mga braso. Naging mabilis at magalang ang kanilang pagbabatian, ngunit ang init na iniwan nito sa kanyang balat ay nanatili na parang isang alingaw-ngaw. Napansin ni Rachel ang tagpo at tinaasan siya ng kilay. Pagkatapos ng libing, nagkaroon ng kapehan sa eskwelahan kung saan nagturo si Miss Jordan. Muling lumapit si Daniel para makipagkwentuhan, inaalala ang mga dula-dulaan at ang pagkakataong nasira nila ang isang lumang projector. Napatawa si Allison ng mas malakas kaysa sa inaasahan. Mula sa malayo, habang abala sa pamimigay ng cake,
Nagmamasid si Rachel. Nang gabing iyon, magkasama sa isang kwarto ang magkapatid. Kinuha ni Allison ang kanyang telepono. Tinitingnan ang mga litratong kuha sa araw na iyon at nakitang nag-follow sa kanya si Daniel sa social media at nagpadala ng maikling mensahe. "Masaya akong makita ka. Kape bukas?" Hindi siya sumagot, pero bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lumabas si Rachel mula sa banyo. Napansin ang pamumula sa mukha ng kapatid at tinanong kung ayos lang ba siya. Sinabi ni Allison na pagod lang siya. Hindi siya nakatulog ng maayos, palingalinga sa kama habang pinakikinggan ang pagtiktak ng isang lumang orasan sa pader. Kinaumagahan, maagang pumunta si Rachel sa palengke para bumili ng mga bulaklak na ipangaayos sa kabaong. Habang nakapantulog pa, sinagot ni Allison ang mensahe. "Pwede tayong magkita ng 10 PM sa kapihan sa bayan." Naramdaman niya ang bigat ng desisyon, ngunit binuksan niya ang kanyang makeup case, marahil para may itago o marahil para may ilabas na bago. Naglakad siya papuntang Riverstone Cafe. Natagpuan niya si Daniel na nakaupo sa isang mesa sa sulok. Umupo siya at tila lumipas ang mga oras na parang bula. Pinag-usapan nila ang lahat. Mga pangarap, trabaho, mga kasal. Nabanggit ni Daniel na hindi siya kailanman ikinasal, na walang relasyong nagtatagal para sa kanya. Nang ikwento naman ni Allison si Michael, ang boses niya ay tila nalunod sa singaw ng kanyang cappuccino. Tiningnan ni Daniel ang kanyang mga kamay. Nakita ang gintong singsing at ngumiti ng may halong lungkot. Gayunpaman, inaya niya si Allison na maglakad papunta sa dam bridge, kung saan nagtitipon ang mga ibon tuwing dapit hapon. Nag-alinlangan si Allison, naisip si Rachel, at ang libing na 4:00, pero sumunod pa rin siya kay Daniel. Sa tulay, dala ng hangin ang amoy ng malamig na tubig. Huminto si Daniel, sumandal sa rehas, at ikinuwento kung paano siya tinulungan ni Miss Jordan noong nawalan ng trabaho ang kanyang ama. Nanginig ang boses niya at hinawakan ni Allison ang braso nito bilang pakikiramay. Ang kuryenteng iyon, luma at pamilyar, ay muling nagsindi ng isang bagay sa pagitan nila. Humarap si Daniel, at bago pa man namalayan ni Allison, naghahalikan na sila. Isang mahabang halik iyon, bingi sa agos ng ilog. Nag-vibrate ang kanyang telepono, ngunit hindi niya ito sinagot. Ang halik ay nauwi sa yakap, at ang yakap ay naghatid sa kanila sa isang inuupahang silid sa likod ng kapihan, isang espasyong ginagamit ni Daniel bilang photography studio. Nang sumarado ang pinto, itinulak ni Allison ang konsensya patungo sa hinaharap at isinuko ang sarili sa isang nakaraang napakakulay para basta na lang bitawan. Pagkatapos, habang nakaupo sa gilid ng kama, dali-dali siyang nagbihis. Sinabi niya kay Daniel na hindi niya pwedeng palampasin ang libing. Sumang-ayon ito at nangako ng katahimikan. Nagmamaadaling bumalik si Allison sa inn, nagpalit ng blusa, naghilamos, at naabutan si Rachel na handa nang umalis. Humingi siya ng paumanhin gamit ang unang dahilan na pumasok sa isip niya. Nalibang daw siya sa paglilibot sa bayan. Nagtaka si Rachel, ngunit ang sandaling iyon ay nangangailangan ng pagmamadali. Sa sementeryo, magkatabi ang magkapatid. Umiyak si Allison gaya ng inaasahan. Marahil mas higit pa, marahil para sa ibang mga dahilan. Lumipas ang mga sumunod na araw na wala ng pagkikita. Iniiwasan ni Allison ang sentro ng bayan. Si Rachel naman, abala sa mga papeles, ay hindi napansin ang kanyang pagkabalisa. Noong Sabado, umuwi na sila. Naghihintay si Michael sa pinto, hawak ang aso na paikot-ikot sa tuwa. Niyakap niya si Allison ng may pag-iingat. Naamoy ang pabangong ginagamit nito noong kabataan nila. Isang detalyeng tila wala sa lugar. Nang gabing iyon, iniwan ni Allison ang kanyang maleta sa sulok ng kwarto, nangangakong aayusin ito kinaumagahan.
Sinabihan siya ni Michael na magpahinga, ngunit tila siya ang hindi mapakali, pabalik-balik sa kusina hanggang hating gabi. Noong Lunes, pag-uwi ni Allison mula sa trabaho, naabutan niya si Michael na nakaupo sa mesa. May dalawang tumpok ng papel sa harap niya at ang aso ay nakabaluktot sa isang sulok na parang pinarusahan. Itinulak ni Michael ang isang makapal na sobre papunta sa kanya. Nasa loob nito ang mga dokumento para sa diborsyo, pirmado na niya. At sa pagitan ng mga pahina, 4 na nakaprint na litrato. Si Allison at Daniel na naghahalikan sa tulay, magkahawak kamay na pumapasok sa gusali at lumalabas makalipas ang ilang oras. Ang liwanag ng dapit hapon sa mga litrato ay ginawang hindi maikakaila ang lahat. Naramdaman ni Allison na gumuho ang kanyang mundo. Nautal siya, sinabing isa iyong pagkakamali, isang sandali ng kahinaan na mahal niya si Michael at walang ibig sabihin ang nangyari. Mahinahon na sumagot si Michael na hindi na mahalaga ang ibig sabihin. Ang tanging natitira ay ang katotohanan. Hiniling niya na kumonsulta si Allison sa isang abogado at sabihin sa kanya kung may gusto itong tutulan tungkol sa hatian sa bahay o sa kotse. Umiyak si Allison, sinubukang hawakan ang kamay niya, ngunit umiwas si Michael na parang umiilag sa apoy. Tinanong niya kung paano nalaman ni Michael. Sinabi nitong nakatanggap siya ng isang anonymous na email na may mga litrato at petsa mula sa isang hindi matukoy na nagpadala. Kung lumabas na ito sa mundo, sabi niya, hindi na niya kayang magpanggap na may tiwala pa siya. Ginugol ni Allison ang gabi sa paglalakad sa sala, hawak ang mga litrato, tinitingnan ang sarili mula sa labas na parang isang tauhan sa isang murang pelikula. Sa salamin sa pasilyo, nakita niya ang refleksyon ng babaeng tahimik na nagtaksil. Kinabukasan, nag-impake siya ng maliit na maleta at pansamantalang tumuloy sa apartment ng isang katrabaho. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas sa burokrasya, pagpirma ng mga papeles at paghahati ng mga gamit. Ibinenta ni Michael ang bahay at lumipat sa isang simpleng loft malapit sa lokal na universidad. Sinabing kailangan niya ng bagong hangin. Humingi ng tawad si Allison sa pamamagitan ng mga text, tawag at mga sulat na hindi kailanman sinagot. Ang buhay nilang binuo sa loob ng isang dekada ay nauwi sa mga kahong may label at magkahiwalay na bank account. Samantala, madalas tumawag si Rachel para kumustahin si Michael. Noong una, nagalok siya ng tulong tulad ng pagdadala ng pagkain o pagkuha ng mga dokumento. Tumanggi si Michael. Ngunit isang araw, pumayag siyang magkape sa panaderya katabi ng kanyang trabaho. Dumating si Rachel na nakapormal na damit, may pagod ng ngiti at nakaramdam si Michael ng kakaibang ginhawa. Nakikipag-usap sa isang taong nakakaintindi sa pagkawala ng kanilang guro at sa pagkasira ng kanyang pagsasama. Nag-usap sila tungkol sa paglaki sa Cedar Falls, tungkol kay Miss Jordan, at kung paano nasisira ang ilang ugnayan ng walang babala. Nabanggit ni Rachel na palagi niyang hinangaan ang pasensya ni Michael, itinuturing itong perpektong katapat sa pagiging padalos-dalos ni Allison. Napatigil si Michael, napangiti ng may halong lungkot. Ang kapehan ay naging regular na gawain, pagkatapos ay mga maikling hapunan, at mga linggong paglalakad kasama ang aso. Walang sino man sa kanila ang nagpangalan sa nangyayari, ngunit sa maliliit na kilos, isang tissue na iniabot para punasan ang sarsa, isang braso na dumadampi sa isa habang nakapila sa sinehan, mayroong kuryente. Nakonsensya si Michael na parang pinagtataksilan niya si Allison kahit hiwalay na sila. Si Rachel naman, nagigising sa hating gabi, nag-iisip kung anong klaseng kapatid ang umiibig sa dating asawa ng kanyang kapatid. Isang araw, pagkatapos siyang samahan sa isang medical appointment, inaya siya ni Rachel na maghapunan sa apartment nito. Nagsimula sila sa alak, nag-uusap tungkol sa mga lumang camping trip. Naging mas malalim at malambot ang usapan, at napansin ni Michael na unti-unting nababawasan ang kanyang kalungkutan. Nagpasalamat siya para sa gabing iyon at umalis,
Ngunit makalipas ang ilang araw, niyakap nila ang pagnanasang namamagitan sa kanila. Ang relasyon ay nabuo sa katahimikan. Dumating ang araw ng huling pagdinig. Sa isang tahimik na korte, pinirmahan ni na Allison at Michael ang mga huling papeles. Itinali ni Allison ang kanyang buhok gamit ang isang metal na sipit na parabang sinusubukang ipunin ang kanyang buhay sa isang mahigpit na buhol. Pagkatapos, sinundan siya ni Allison sa labas at pagkatapos huminga ng malalim ay nagtanong, "Sino ang nagpadala ng mga litrato?" Hinulit ni Michael na isang anonymous na email iyon mula sa isang hindi matukoy na account. Kumunot ang noo ni Allison na parang sinusubukang unawain ang buong mundo sa isang segundo, ngunit nagpasalamat na lang siya sa pagiging mabait ni Michael sa panahon ng hatian. Sumakay siya sa taxi at umalis, dala ang huling posibilidad ng isang paliwanag. 2 buwan ang lumipas, nagpasya sina Michael at Rachel na magkita na lang tuwing weekend para iwasan ang mga chismis. Ngunit nag-usap pa rin ang bayan. Namimili sila sa malalayong lugar, pero minsan ay nakasalubong nila ang isang katrabaho ni Allison sa pila at kumalat ang balita. Nalaman ni Allison ang balita sa pinakamasakit na paraan, isang nakakasukang umaga sa Phoenix, kung saan siya lumipat para magsimulang muli. Binuksan niya ang isang email mula sa isang kaibigan sa Cedar Falls at nabasa ang prangkang pangungusap. "Ang ex-husband mo magkahawak kamay kasama ang kapatid mo sa lumang palengke. Umakyat ang dugo sa kanyang tenga, pumait ang kanyang kape. 2 click para makita ang litrato. Si Rachel at Michael na magkasamang nagtutulak ng cart, nakangiti na parang nabibilang sila sa iisang kalendaryo. Dahil sa bugso ng damdamin, bumili si Allison ng tiket pabalik para harapin ang kapatid. Inakyat niya ang 3 palapag ng gusali ni Rachel, kumakabog ang puso. Pinuksan ni Rachel ang pinto na suot pa ang malambot na t-shirt na pantulog niya, masyadong nagulat para makagawa ng dahilan. Pumasok si Allison nang walang paanyaya. Ang apartment ay amoy cinnamon gaya ng dati at lalo siyang nagalit. Tila nang aasar ang mundo sa pananatili nitong maginhawa. Walang paligoy-ligoy, tinanong niya kung gaano nakatagal ginugugol ni Rachel ang mga linggo kasama si Michael. Sinubukan siyang hilahin ng kapatid papunta sa sofa, ngunit nanatiling nakatayo si Allison. Ang mga braso ay nakadikit sa kanyang tagiliran, nag-aapoy ang mga mata. Ipinaliwanag ni Rachel na nagsimula ang pagkakaibigan nila pagkatapos ng diborsyo, na pareho silang nasasaktan, at ang mga usapan ay nauwi sa isang bagay na hindi nila inaasahan. Tumawa ng mapakla si Allison. Naaalala kung paano tinaasan siya ng kilay ni Rachel sa burol. Lahat ng katahimikan noon ay biglang nagkaroon ng bagong liwanag. Inakusahan niya ang kapatid na naghihintay lang ng perpektong pagkakataon. Nanginginig na isinumpa ni Rachel na walang anumang plano, na gusto niya lang makitang maging maayos si Michael. Ang salitang maayos ay umalingaw-ngaw na parang panunuya. Sumagot si Allison na hindi akma ang salitang maayos sa isang pag-ibig na itinayo sa mga guho. Tumaas ang kanilang boses. Hininaan ng mga kapitbahay ang kanilang telebisyon. Sinubukang hawakan ni Rachel ang balikat ng kapatid, ngunit umiwas si Allison na parabang isang patalimang gesto. Tinanong niya kung naaalala pa ni Rachel ang kanilang mga sumpaan noong bata, ang mga gabing nagbabahaginan ng sikreto, ang pangakong palaging poprotektahan ang isa't isa. Umiyak si Rachel, sinabing mahal pa rin niya ito, na kinasusuklaman niyang saktan ito. Naramdaman ni Allison na ang kanyang galit ay nahaluan na ng pagod. Sinabi niya na ang sakit ay hindi lang dahil sa pagtataksil, kundi sa kung gaano kadali para sa 2 taong pinakamamahal niya na buuin muli ang mundo nang walang lugar para sa kanya. Bago umalis, tinitigan ni Allison ang kanyang kapatid sa huling pagkakataon. Ang tanong tungkol sa mga litrato, sino ang kumuha, sino ang nagpadala, ay nagniningas sa kanyang lalamunan, ngunit nilunok na lang niya ito.
Nagpasya siyang sapat na ang mga pagtataksil sa silid na iyon. Binuksan niya ang pinto, iniwan ang amoy ng cinnamon, at bumaba ng hagdan ng daladalawang baitang, sigurado na kahit hindi niya narinig ang buong katotohanan, alam na niya ito ng buo mula sa bigat na pasan niya sa kanyang dibdib. Lumipas ang mga araw at isang mainit na gabi ng Hulyo, inanyayahan ni Rachel si Michael na manatili. Nagdala ito ng maliit na backpack at ang aso ay iniwan sa isang kapitbahay. Pagkatapos ng hapunan, nahiga na sila. Ang buwan ay lumikha ng mga parisukat na anino sa sahig at tila hindi mapakali si Rachel. Humarap siya, isinandal ang ulo sa dibdib ni Michael at bumulong na may kailangan siyang sabihin. Naramdaman ni Michael na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakilala niya ang tono ng isang pag-amin. Inamin ni Rachel na noong linggo ng burol, napansin niya ang paglalapit ni na Allison at Daniel. Sinundan niya sila ng palihim, kinuhanan ng litrato ang halik, kinuhanan sila ng litrato habang pumapasok sa gusali. Bumalik siya sa inn na nanginginig ang kamay na may hawak na kamera. Ilang araw siyang nag-isip kung ano ang gagawin hanggang sa gumawa siya ng isang peking email at ipinadala ang mga larawan kay Michael. Naisip niyang karapat-dapat malaman ni Michael ang totoo at kailangang harapin ng kanyang kapatid ang mga kahihinatnan. Nang makita niya ang sakit sa mga mata ni Michael, nagsisi siya, ngunit huli na ang lahat. Nanatiling hindi gumagalaw si Michael, nararamdaman ang hininga ni Rachel sa kanyang balat. Ang mga salita ay tila umalingaw-ngaw sa silid. Naisip niya ang tungkol sa katapatan, sa pag-ibig na naging isang mekanismo ng pagpaparusa. Tinanong niya kung bakit hindi ito lumapit sa kanya noon, kung bakit hindi ito nagsalita ng mas maaga. Inamin ni Rachel na natakot siyang kamuhian siya ni Michael dahil sa pagiging mensahero ng pagkawasak at marahil ay gusto niyang protektahan ang sarili niyang lumang inggit, ang lihim na paghangang matagal na niyang nararamdaman para sa kanya. Bumangon si Michael, lumapit sa bintana. Tiningnan niya ang tahimik na kalsada at binalikan ang buong taon. Ang pagtataksil na dumurog sa kanya, ang diborsyo, ang mga hapunan na naghilom sa mga sugat, at ngayon, ang huling dagok na nagmula sa taong humawak sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang galit at habag na magkabuhol-buhol na halos imposible ng kalagin. Bumalik siya sa kama, hinawakan ang kamay ni Rachel, ngunit hindi makapagsalita. Tahimik na umiyak si Rachel. Kinaumagahan, nagtimpla si Michael ng kape at sinabi kay Rachel na kailangan niya ng panahon para mag-isip. Nagpasalamat siya sa huling pag-amin, ngunit ipinaliwanag na ang kanilang relasyon ay nagsimula sa isang hindi matatag na pundasyon, hinubog ng konsensya at sama ng loob. Ayaw niyang ipagpatuloy ang isang bagay na hinabi mula sa mga sikreto kahit na may tunay na pagmamahal. Kinuha niya ang kanyang backpack, hinalikan ito sa noo at umalis, hindi sigurado kung babalik pa. Si Rachel, nanginginig ang mga kamay, ay nanood mula sa bintana hanggang sa mawala siya sa kanto. Lumipas ang mga linggo at ang buhay ay nagpatuloy sa magkakahiwalay na linya. Permanenteng lumipat si Allison sa Phoenix, tinanggap ang isang posisyon sa isang community college, sinusubukang buuin muli ang kanyang reputasyon at puso. Sa gabi, naglalakad siya sa mga tuyong daanan, inuulit sa sarili na ang mga tao ay nagkakamali at muling bumabangon. Dala-dala niya ang konsensya na parang bahagi ng kanyang gulugod, ngunit patuloy siyang humihinga. Dinalaw ni Rachel ang kanilang ina sa Cedar Falls, tumulong sa pagkukumpuni ng lumang bahay, at iniwasan ang mga tanong tungkol kay Michael. Ginugol niya ang mga gabi sa pagbabasa ng mga lumang talarawan, sinusubukang unawain ang sarili niyang pangangailangan para sa hustisya at kung paano ito humalo sa pagnanasa. Si Michael naman ay pinanatiling maayos ang kanyang loft. Nagkaroon ng mga bagong libangan, pottery class, mahahabang takbo sa parke. Natuklasan niya na ang katahimikan ay maaaring maging isang tapat na kasama kapag ang tiwala sa mga tao ay marupok. Paminsan-minsan,
kinukuha niya ang kotse at nagmamaneho sa mga maliliit na kalsada, nakikinig sa mga podcast tungkol sa astronomiya. Nagustuhan niya ang ideya ng mga bituing namamatay at muling isinisilang sa mga bagong anyo, na para bang ang universo ay mapagpasensya sa sarili nitong mga pagsabog. Isang Miyerkules, nakatanggap siya ng isang sobre na walang nagpadala. Naglalaman lamang ito ng isang litrato ng aso na tumatakbo sa tabing dagat. Isang larawang kinunan ni Allison maraming taon na ang nakalipas, nakalimutan sa isang lumang computer. Ngumiti siya ng walang kapaitan, itinago ang litrato sa isang libro, at lumabas para maglakad. Ilang buwan pa ang lumipas, sa isang retirement party para sa isang kasamahan, nagkita sina Michael at Rachel. Isang maikli at magalang na pagkikita. Ngumiti si Rachel ng may kaunting hiya at sinuklian niya ito. Nag-usap sila tungkol sa kanilang ina sa bagong paaralan sa Phoenix sa mga pottery class. Walang sino man ang bumanggit ng mga pag-amin o pangako. Nagpaalam sila sa isang maikli at maingat na yakap. Napagtanto ni Michael na mahalaga pa rin ito sa kanya, ngunit nakita rin niya na may mga pag-ibig na isinilang sa maling panahon at kailangang maging tahimik na pagmamahal na lang. Nang matapos ang taon, umupo si Michael sa balkonahe ng kanyang loft, pinapanood ang unang pagbagsak ng niyebe. Huminga siya ng malalim, naramdaman ang malamig na hangin na pumuno sa kanyang baga, at naisip na sa kabila ng lahat, buo pa rin siya. Wala siyang pagnanais na bumalik sa mga lumang lugar, ngunit wala rin siyang dalang pagnanais na maghiganti. Natutunan niya na ang katotohanan, kahit masakit, ay mas mainam kaysa sa komportabling kamangmangan, ngunit natutunan din niya na ang katotohanan ay maaaring mabahiran ng takot ng taong naghahatid nito. Nang gabing iyon, nagsindi siya ng isang maliit na kandila sa mesa. Ang aso ay nahiga sa kanyang paanan, sumisiksik para sa lambing. Hinaplos ni Michael ang ulo ng hayop, pinapanood ang pagsayaw ng apoy at naunawaan na may mga apoy na tumutupok at may mga apoy na nagbibigay liwanag. Nasa kanya ang pagpili kung alin ang pananatilihing nakasindi. Patuloy na nag-alab ang kandila habang tinatakpan ng niyebe ang lungsod sa sariwang kaputian, nagpapahiwatig ng walang pangako na ang bawat marka sa lupa ay maaaring mawala sa ilalim ng sapat na taglamig na nagbibigay daan para sa mga bagong yapak na sumulat ng isang mas mahusay na mapa sa susunod na araw. Salamat sa panonood ng video. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi mahuli sa mga susunod pang kwento. Hanggang sa muli.